si Ologbek. So, ganyan po siya. Shell. Beto, mama. So our first stop today is the Observatory of Ologbek, right? This is our first stop. Medyo malamig kasi parang cloudy and 15 degrees I think is the weather today. So, carry. Oh, really? Hello everyone, so welcome to the Observatory of Ologbek. Siya. Siya po yan si Ologbek. Oh, very cool. Siya si... mga nag-observe sa mga stars. Dati, so, ano siya? Astrologer. Si Merzo Ologbek. So, hanap muna kami kasi medyo tao. So, before, ito po yung observatory ng mga stars. Ologbek. So, dito sila. Dito nila titingnan yung mga stars. Mag-research sila dito. Yun lang yung alam ko. Ay, wait, I researched the one. Basta makikita nyo na lang sa caption. It looks like it will rain. Wala pa yan? Okay. Dapat mag-searching ka talaga na pagka-alis. Kasi puro hagdan. Aray. Ito yung pinaka... Yan na yan. Ticket. Oh, yes. Ticket kami. How much is the ticket? Same, my friend. Yung mga nagkasunod dito ba tama? So lahat ng attractions nila may ticket. Gana po sila yung color blue din na 2,000. 40,000 for each person ang ticket. Daming turista. Kasi nga sa holiday. Doon muna tayo, man. Pwede mo kami. Imagine, ganyan kalaki. Ganyan ka. Diba? Masarap mo lagi yan.
Olagbek. See. Si Olagbek. So yun na nga guys, yun po yung museum may ng about bit sa Observatory of Olagbek. So makita mo yung mga gamit nila, yung mga books, histories, especially astronomers pala sila. My bad, hindi pala astrologers. So, astronomers. Wala kasi ako sa mga at siya makita mo din doon na anong dating itsura nito at ngayon. So, yun na. Cloudy. Kahapon, napakainit. Ngayon, napaka-cloudy at medyo 15 degrees Celsius. Pinsa ngayon. Diyan kayo. So, medyo balik siguro siya doon. Ito Ito yung original na ano niya. ikot niya. Ito parang ginawa na lang yung bago ngayon. Siguro, di ba, na-explain nila. Ay, pasahin natin yung history kasi. Hindi kasi tayo nag-research eh. At higit sa lahat, hindi rin kami nag-DIY lang kami. So wala kaming mga tour guides na magsasabi doon ng history. So pasahin na lang namin mamaya. Wala tinawag. Pinikot lang namin. Parang may mga park, maliit na park namin siya. Pwede lang mag-visit. Ano na yun silang maraming bahay niya. So ito yung kanina. Ito yung nasa ano. Kanina yung binidyohan ko na parang kanina yung binidyohan ko kanina. Ito po siya. So kaya binidyohan ko yung pangalan ko Sir Brana na. Yo guys. Ilagay mong telepono ha. Ito yung original.
picture dito kasi yung dami na. Enjoy life. Ganyan dapat ang buhay. Yolo. A few moments later. So we're here in Conigil Meros. Ito yung paper mill. Factory. Ha? Paper factory. So dito mismo malalaman mo kung paano nila ginawa yung paper yung sa unang panahon. Thanks to the local, maintain nila kung klase yung factory para malaman nila as a visitor kung paano ginawa yung factory. Manual thing, my friend. So we'll start there, which you will see the 3 young women na gumagawa ng ng papel gamit ng mulberry bark. Mulberry bark yan? Yes, indeed. So una, kinakat-cut na nila. Wala bang bark dito? Oh. Ganyan. So ayan, it's made of mulberry bark. Okay. Tapos? Yung tubig pala is galing po daw din sa Siab River. So normal or natural flow lang po yan. At yan yung mismo, dahil dyan nagkakaroon sila ng may mill, paper mill. Para mag-work yung paper mill dahil sa river na yun. Tama ba? Ito natin doon. Oh, by the way guys, this paper factory was founded by well-known masters, the Makhtarov brothers. Tama ba, Makhtarov? So ayan, dito po nila winoboil yung mga Winoboil? Oo, parang sinusuk something, gano'n. Niluluto nila, hanggang maging dough po siya. Pag dough niya, tsaka siya nilagay sa mamaya pakita. So, yun guys, after po nila ginawa yung mulberry bark, nilagay po nila dito, niluluto po yung mulberry bark para po maging dough. Guys, ang bango dito. Kasi dito po, ginagawa yung oil. Iba't ibang klaseng oil. Imagine, soya. Ang bango niya. Sobrang bango dito. Sobrang bango ng room na to. Parang ako nagugutom. Ito yun galing doon. So imagine. Nabango. So our next stop is Ay, galingan man na. Galingan. Galingan sa bugas. Not working, but still the same manual po siya. Mismo yung river po ang napapagalaw ng mill na yan to make it like this. Parang giniling. Naging powder siya, oh. Beans. Ginawa to make it powder. Interesting. Dito sa paper factory.
go, guys. Again. Dito naman is Magic Pottery. Gumagawa sila ng pottery. Oh, diba? So, they're making it here. Sila po mismo gumagawa ng sariling pottery. Using this little manual. And they paint it as well. And then the result is here. I-paint na dito. Actually, yesterday sa CEO Bazaar, bumili din kami. Since nga nakita ko to, masalubong ko to sa amo ko. Para payagan ka ulit next time na. Magkano yan? 55,000. Mas mura dito, handcrafted pa. Handcrafted. Yan. 55,000. Kasama yung stand, 70,000. Mura na. It's like 18 dirhams. Okay, may. Okay, so next stop, after po ng Magic Pottery, bumili po kami doon ng isang plato, which is very cute. After nun, front lang po nun is the Paper Factory. You know guys, Paper Factory was founded by the well-known master, the Mokhtarov brothers. So, let's see. Sabi nila, hindi po ganito yung itsura dati, but they restored, the local restore it, and you know, the span of restoration is 10 years. So ngayon papasok po tayo kasi i-observe natin or tingnan natin kung ano po yung manual na paggawa po ng paper dati nung unang panahon. So, let's go! So guys, ito po yung paper mill na ginagamit nila. Natural flow po siya ng river from Siam River. Yun po yung tulong po na ikutin yung mill. So, tingnan natin sa lahat kung ano po talaga recycle ng paper mill na ito. Kung sa iyang kulos sa paggawa sa paper. So, when we entered inside, makikita mo ito. Dito po nila dinidikdik yung mga Mockberry bark. Ayan. Wala na. Yan. Ayan. Imagine. Okay. Ita-dry nila dapat. Para maging ganito siya. Okay. Papatulong. Sabay mo siya sa ibang papel. Ipa-press na. Oh. Tapos, lalagyan ng parang tela. Ano ba yan? Parang same papel pa rin. Para i-press nila doon after nun, di ba? Oh, yung press nila yan dyan. After 3 to 4 days, tinanggal nila at naging ganyan na siya. And it's also not ready because it's still wet. It's much more dry than this one, still wet. They would be Ipe-press yung this hard tapos pepper. ibibilad. After press. Wet pa yan eh. Tingnan mo. It is taken half day. From 5 till Half day lang daw. Pero ibibilad nila. how many peppers? Siya. Wet niya, oh, imagine. Oh, wet pa. Uy, wet. Napaka-wet. Medyo ano pa siya. Fragile. Tapos after nun, tapos ito na yung dry. Oh, look at this. See? But it is not so flat. It's not soft, right? So, dapat pumunta doon. Nung nabilad na nila tong papel na to, dito po sila pumupunta para i-smooth yung papel. Para naman medyo makinis yung papel natin. Na parang kasing kinis ng mga mukha natin. Ay, hindi pala makinis mukha.
shell. Inis ko yung papel. Ayan, before. Ito yung before. At ito yung after. So, before, ginigil. May ganun na siya after. Napaka-manual talaga mga friend. Napaka-manual. Ah, ito na siya after. Mas smoothen. Napaka-manual pa rin. Kaya hindi talaga siya mahadyan. Which is I really appreciate this. Знать, чем она была в прошлой жизни, может быть, даже. So, ito pala. Aside dun sa papel na ginawa nila, ginagawa din nila ng mga iba't ibang mga bagay like bags, mask. Imagine this mask is made of paper. Oh, rugs. Paper talaga siya doon, imagine. Ginawang damit. Bags. Pouches. Ang cute. Anything. We could make envelope, we could make dress, but please don't dress is You dress. can make it We should decorate that because I don't know. Wow, this is very cute. Look at that. Lahat na papel na yun, ginagawa ko nila mga ganito. Like cards. May pouch. Pouch made of paper. Bakit naman ang personal ng ano kaya ito? Okay. Next level. The cutest. Happy Easter. Tingnan mo. Gaano ka-detalye yung ginagawa nila. Nagawagaw nila yung papel. Oh! Hindi naman ito pwedeng lagyan ng tubig for sure. Malay mo pwede. No. It's made of paper talaga. Ito, tingnan mo. Wallet. Card. Wallet. Wala, hindi sila natin bagay. Hindi mo gano'n kaya? Ito, magagamit ko ito. Bookmark. Magkano kayo? Magkano kayo? So, bibili din daw siya ng ganito. Charan! So guys, pag pumasok kayo dito, may entrance fee pa lang 50,000. So kaya nakapag- Since bumili siya, 70,000. Bigyan ako lang ano. Remember. Sa harap din yung isa. Ikaw din? 120,000 so 120. Dire? Dire lang. 10 euro. Wow. Sige na. Na-W. Kasi nga umulan. Itong arata. Saan na sugar? Saan ang usa? Yung muna, takluban. Taklubi ni. Pang-release mo lang.
is pure silk one. How much is that? Each is $10. Oh, Buy nice. 2, get 1 free. 3 pieces for $20. This is pure silk one. How much in sum? 250,000 sum. The one piece, 250. Yes, 250. Есть квадратный, есть длинный, можно посмотреть. Silk wing, nice. 4 стопчика на 100 штук за 20. Tagpalit. Да, да. This one is $55. Kana They ra. have different colors. I like this one. Рубашки есть, женские рубашки есть. У нас еще есть вот такие двойки, это шорты. Kana, palitan na. Пиджамки тоже. So, bumili po kami ng scarf. Ang cute ng scarf. Silk din po siya ng scarf. Buy 2, get 1. So, binigay sa amin 250,000. Okay siya. Mura lang. $20 lang. Nice. And guys, mayroon din sa mga bags and clothes here. Made of silk. And others made of, ano, hindi ko alam. A few moments later. Kebab. Kebab. Beto, marama. Ini nafi. Tama po. Ganahan ko. Which country from? Malaysia. Philippines. Philippines. Okay. Yeah. I want to taste it. Yes. Wow. Again, the favorite of Saming. The mastava. Ah, this is the one with rice. And with yogurt. See, this is the yogurt. You have to mix it with the yogurt. Ang sarap nito, guys. Then, we have the bread. Ito daw, kakainin mo together with the plow. Pag kumain ka ng plow, kailangan may ganito. So, how's the bread? So, hintayin na lang natin yung plow tsaka yung ano. Manahin muna natin kainin itong ano, mastaba. And here comes the plow. Good for 2 persons. Ang sarap. Tsaka yung Caesar salad. Hala, dami namin pagkain. Magkano kayo babayaran namin ito? Ayan na, Caesar salad. Ooh. Dapat pala yun ang nauna namin. Yun. No? Let's try the Samarkand clove. Actually, clove daw to. You have to eat it with tomato. Sarap? Luto yung rice. Ha? Luto yung rice. So ito yung in-order namin kebab. Iba't ibang klaseng kebab to. Ito yung mixed beef. Kaya ito yung parang intestino. Sarap. Tapos ito yung veal. Tinago sa isang bread. Ito parang shawarma. So parang naparami naman kami ng order. Parami na naman. So try mo ito yung gusto mo. Intestine siya dahil. Ah, intestine. Parang lakay, parang skin din. I think you have to eat it whole. Malambot. Sarap. Lambot. And it's good to eat when it's still hot. Grabe yung kamatis oh. Parang wala nang bukas. Okay.
Lambot. Ang destino. Malagyan mo daw siya ng shashlik. Sibuyas, good na. Sibuyas na may parang suka. Crunchy. What's on? Tadaan, hurot na sinaw. Dito pa kan sa dudong sa iyang ikaon din. Hut doon, kaon, balit plus. YOLO. So, good afternoon. Time check. 6 p.m. So, ang lamig-lamig, kaya kape muna. Kaso, dahil hindi kami nagkitindihan, naging 3 kape namin. So, takot tingin ka rin sa kape. Nasa Rajasthan Square kami. Tambay lang. This is our last day today, so muni-muni muna kami ni Uncle. 1,000 na po, guys. So, Ming, kung i-rate mo yung travel mo ngayon sa Uzbekistan, anong rate mo? From 1 to 10? Oo. 9. Paki-explain bakit 9. 9, maganda po talaga ang Uzbekistan. Para saan mo? Historical, cultural, lahat about sa lugar nila. Napaka-amazing. Pino-offer nila, nandyan talaga lahat, in-explain, and so on and so forth. Ang sa akin lang kaya naging 9 kasi siguro yung train, yung availability lang kayo nila is kulang. So, for us, even though nagusto namin pumunta sa Bukhara, kahit 1 month ago kami nag-book, hindi kami nakapasok. Kaya hindi kami nakapunta sa ibang lugar aside from Tashkent and Samarkand. And okay, so sabi nga nila, they're planning to expand their train. Sana, kasi para din yung mga gusto namin magano is makapunta kami sa natin. And then, aside from that is the communication. Of course, hindi naman yan, it's common. So, at least few of them know how to speak English, even though it's just a basic. So far, yun lang naman. And the rest is amazing. Friendly sila. As in hospitality, yes. And honesty. Okay, share ko lang yung experience namin kasi sinabi na nagdala siya ng iPad. Lagay lang namin sa cabinet. Hindi kasi namin ginamit sa cabinet. Ang dapat, magagamit namin. Kasi yun. And then after nun, punta ako. Hindi pala namin naalala na nandun pala yun. Buti na lang yung reception, nag-check yung sa room namin. And then tinignan niya. Buti na nag-wait kami sa Yandex namin papuntang airport. Hindi bila siyang tumakbo, tinuntahan kami kasi naiwan niya namin yung iPad. Honesty sila at saka hindi pa kabait nila. Friendly, very friendly. Okay. So, ngayon, anong masasabi mo sa mga tourist attractions? Tourist attraction, yun nga. Anong sa mga nagpaplanong pumunta ng Uzbekistan, anong mga tips na pwede mong ibigay sa kanila? As I mentioned earlier, in-offer nila kasi lahat about history nila, cultural beliefs. Alam niyo naman na 90-95% Muslim country ito. So, make sure lang hindi kayo, yung dress code, of course we know the dress code as a Muslim country, dapat hindi po tayo, medyo tabon lang, hindi masyadong very. Aside sa tourist attraction, ano pang tips na pwede mong ibigay sa kanila? Transportation. Transportation, of course, Yandex. Yandex na po yung mga convenient at mas cheaper na magamit nila. At mabilis, in fairness, mabilis siya. And of course, kung nang kalimutan, beware of the budos. Marami talaga dito nag-o-offer ng mas mahal kasi turista ka. Kaya medyo dapat mindset lang. Maghanap ka talaga or mag-search ka sa iba rather than punta ka na sa isang place. Lalo na doon sa Sea Bazaar, marami doon as in, dapat iniikot mo muna bago ka mag-design yung video. Lalo na yung mga souvenirs. Okay. When it comes to food, anong masasabi mo sa pagkain ng Uzbekistan? 10 to 10. 10 out of 10. 10 out of 10.
as in masarap po. Anong pinaka-paborito mong pagkain na natikman? Or pilaf. Kulog sa Tashkent, pilaf dito sa Samarkand. Ang sarap. Hindi ko ma-express yung mukha ko dito. Kasi nasa airport ako po, ang sarap. Kanya each restaurant has their own recipes. Makikita mo talaga yung difference ng pilaf or pilaf ng restaurants. And as in, aside sa pilaf, kebab. Ang daming option ng kebab. May mga kebab na hindi ko makikita sa Dubai, which is exclusive lang dito sa Uzbekistan. Si Andrew, love niya yung mga kebab. And then aside from that, yun, mga breads nila. Mostly breads sila dito. Tsaka may rice naman, pero usually breads talaga sila dito. If you rank Uzbekistan, From 1 to 10, yes. 8.5. Bakit 8.5? Kasi kung sa usapan mo, kung i-compare mo siya sa ibang destination na napunta natin, mostly kasi yung tourist attraction nila like sa Samarkand. Though historical kasi yung mga pupunta mo lang dito. Pero kung mahilig ka sa pagkain, talagang ma-enjoy mo yung Uzbekistan. Kasi sa food pa lang, wow, sulit na sulit kayo pagpunta mo dito. Tsaka sobrang mura. Sobrang mura yung pera mo dito na $100, isipin pa rin ito, 1,270,000. So, yung mga pagkain, magkano lang naman. 20,000 lang, yung isang club, isang kebab 20,000. At kung mahilig kang inom, magkano yung beer? Kung para mo dito sa Dubai, yung beer na isang 1 pint na beer is only 6 dirhams. So, kung gusto mo talaga mag-enjoy, kumain, mawaldas ng pera, punta ka dito sa Uzbekistan. Sa tourist attraction niya, makikita mo talaga yung architectural design ng mga madrasa, yung napuntahan natin. Sobrang detail, sobrang ganda. Sa Registan Square. Yung sa Registan Square. Tsaka yung sa ibang yung sa Mausoleo na lang. Tsaka sa mga tao naman, doon hindi tayo nakakadidiyan sa mga tao. Sinupil ko naman ng mga sila. Hospitable, sabi mo, hospitable sila nakaalis. Yun lang naman. Pero yung lang dito, yung pagpunta lang natin dito, yung timing din talaga kasi na Eid holiday. So yung mga tourist attraction na napunta natin, sobrang daming tao. Kaya damihan mo yung pasensya mo. Kasi hindi talaga madali, lalo na kung gusto mo pang picture sa mga attractions nila. Kailangan mo talaga ng pasensya, maghintay, mabakante yung spot na gusto mo po yan. Tapos po yes, Yandex, kung bakit yan Yandex. Isa pang pinakamura dito, ang internet. Alam niyo magkano yung 50 GB? 50 GB di ba? Ano lang yun, 55,000, so which is equivalent to 15 dirhams. 50 GB na yun, can you imagine? Bumili na dapat sila sa airport. Oh, dito dapat kayo sa airport. Isa pa. Isa pang exchange. Kung pupunta kayo dito, pagdating sa airport, papalitan nyo ng pera, halos para lang naman ang exchange rate doon kahit sa city. Kasi pagdating sa city, doon maraming mga bangko. Kailangan mahirapan ka kasi minsan yung mga machines sira. Kailangan mo talagang pumunta ng bangko. Ano pa? Yung lang yata, tapos magdala kayo ng tayo. Kasi tulad ngayon, umuulan. At saka may sobrang init din na araw kasi spring na yun. Oo. Doon naman sa Tashkent, sa Amir Soy, okay lang. Cable car lang, parang pares lang din sa Kazakhstan. Pero mas maraming station kung sa Kazakhstan compared sa Tashkent. Though di natin nalibot ng Tashkent kasi nakulan yung time. Tapos sa Bukhara wala kang time kasi may mga bakante namang slots sa trains, kaya lang hindi tama yung timing niya. Hindi sapat yung timing. Kung gusto mo lang pumunta doon, at least pumunta kayo ng 2 days. 2 days kayo mag-stay sa Bukhara or 2 days kayo sa Tashkent. Not day tour. Hindi day tour kasi kukulangin talagang oras sa Amir Soy Kasi pa lang. hindi siya available all the time. Sa Amir Soy pa lang 2 hours ang travel. Tapos pabalik. So whole day talaga, upusin yung oras niyo. So better mag-stay kayo sa Tashkent like 2 days. Kung anong narating kayo, tapos punta kayo sa Samarkand ng gabi. Yun ang kapalit. Yun lang, paano? Thanks for watching. Please like and subscribe. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. Thank you.
Bye.